tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, bakit hindi ka na kumain dyan? Sarap nitong niluto ng nanay mo ah. Kumain kang mag-isa mo. Bakit ba umaga-umaga isang damukal yung mukha mo? Kumain ka na, gutom lang yan. Sige na. Paano ako makakakain? Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin ang suka mo kagabi. Ha? Teka, nagsuga ba ako kagabi? Oo, no? Iinom-inom ka. Tapos, dito ka magsusuka sa bahay? Ano? Napilitan tuloy ako na linisin kahit na nadidiri ako. Yun lang pala eh. Kala ko kung ano yung pinag-imutok ng butsi mo dyan. Ay, nga pala. May magandang kong balita sa'yo. Nabukod sa mawawala na dito, ang business sa buhay mo. Magkakapera pa tayo. Anong ibig mong sabihin, Paeng? Ano? Meron ako nakita na taong kukuha, Megi. Talaga? Oo. At pumayag na siya sa presyo na gusto ko. Inay, wala ba kayong pera dyan? Pera na naman. Alam mong araw-araw akong gumagastos dito sa bahay. Tapos hahanapan mo ako ng pera. Kailangan ng apo ninyo ang pera. At saan niya gagamitin ang pera? Hindi ba nabanggit ko na sa inyo na nabuntis ang apo nyo at hindi pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya? Eh ikaw naman kasi. Kung ano ang naisipan mo at iniwanan mo ang mga anak niyo doon. Nawalan lang ng trabaho ang asawa mo eh. Umalis na kayo ng Maynila. At sa halip na maghanap ng trabaho dito kayo pumunta sa probensya. Oh, isa pa. Ayaw namang tanggapin ang trabahong iniaalok sa kanya. Pwede ba, Inay? Hindi si Paeng ang nangangailangan ng pera ninyo, kundi ang mga apo ninyo. Eh ano nga bang paggagamitan ng pera ng mga anak mo? Gusto niyo magnegosyo dahil nabuntis at iniwan siya ng walang hiyang lalaking nakabuntis sa kanya. Ano? Magninegosyo? Oho, para kahit paano ay may pagkakakitaan siya dahil hindi nga natapos ng kolehiyo. Nagpabuntis pa. O paano siya maghanap ng trabaho? Sino ang tatanggap sa kanya gayong buntis na? Eh, anong maibibigay ko sa kanya? Alam mo namang... Si Miggy na naman? Abay, ang mga apo ninyo naman sa akin ang bigyan ng pansin at hindi laging si Meggy na lang ang binibigyan nyo ng pagpapahalaga. Mula't mula pa ay siya na ang nakikinabang sa inyo. Ay, may trabaho na ba ang manugang mo? Wala pa nga eh. Bakit kasi? Lumabas na naman eh. Araw-araw naman siyang umaalis eh. Pero nakikipagbarkada lang yata. Abay, ayaw maghanap ng trabaho eh. Dahil maliit lang daw ang sahod dito sa probinsya. Oh, yun naman pala eh. Bakit pa sila pupunta dito kung ganon? Eh yun na nga eh. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit sila umuwi dito. Oh, ano tuloy ang nangyari? Napabayaan ang anak. Ayun, at nabuntes. Ano? Oo. At ang masaklap, iiniwanan siya ng lalaki. Kaya problema ngayon kung paano niya bubuhayin ang bata. Oh, bakit ngingiti-ngiti ka dyan?
parang hindi ako ngingiti. Parang nakikita ko na ng mga susunod pang mangyayari. Sigurado, ikaw ang babagsakan ng sustento sa magiging apo ng anak mo. Inay, pagdating sa mga anak ko, ang damot-damot ninyo, samantalang yung si Meggie, ang binubusog ninyo. Anak, bakit ba selos na selos ka kay Migay, ha? Alam mo ba kung ano lamang ang nagagastos ko kay Meggie, ha? Baon lamang niya araw-araw. Baon lang araw-araw. Ang matrikula niya, hindi nyo ba binabayaran? Beatrice, sa public school nag-aaral ang pamangkin mo. Anong matrikula ang sinasabi po? Bakit ang mga ibang gastusin niya, hindi ba't sa inyo nang gagaling? Ano bang inireklamo mo? Samantalang, mula nang dumating kayo dito ng asawa mo, ay ako na ang gumagastos ng lahat. Nakailang libo ka na, mula nang dumating kayo dito ng asawa mo. Kung tutusin nga mas marami na akong nagagastos sa inyo kumpara kay Meggie, na baon lamang niya ang binibigay ko sa kanya. Dahil libre naman siya ng matrikula sa eskwelahan. Sa eskwelahan, pwedeng libre siya. Pero paano ang mga projects niya? Hindi ba ninyo binibigyan? Hoy babae, wala kang pakialam kung gagastusan ko si Meggie. Dahil pera ko naman ito. Pera ninyo nga. Kaya nga kung mayroong mas higit na dapat magkinabang sa perang yan, walang iba kundi ako. Dahil anak ninyo ko. Samantalang si Meggie ay apo lamang ninyo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Lola, Wala ang lola mo na malingke. ganun po ba? Sige po. Hoy! Saan ka pupunta, ha? Pupunta na po ako sa kwarto namin ng Lola at mahihiga na po ako. Ano? Ang sarap naman ng buhay mo. Wala kang ang nagagawa dito sa bahay. Matutulog ka pa pagdating mo? Yun po kasi ang bilin sa akin ng Lola ang magpahinga pagkagaling ng school. Hindi! Hindi ka pwedeng magpahinga ngayon. Ho? Pumunta ka doon sa kusina at hugasan mo ang pinagkainan namin ng tito paing mo. O ano? Dumating na ho ba ang pensyon ninyo? Hindi pa. Paano yung pangangailangan ng apo ninyo? Pababayaan nyo ba? Bakit ba ako ang iniuobliga mo? May tatay naman siya na may obligasyon sa mga anak nyo. Bakit si Meggie? Bakit ninyo inaako ang responsibilidad ninyo sa batang yon? Paanong hindi ko aakuin? Wala na nga siyang mga magulang Bakit ba hindi mo maintindihan yon? Obligasyon ko ang responsibilidad na naiwan ng kapatid mong bunso. Dahil magiging kawawa ang pamangkin mo. At ang mga apo ninyo sa akin? Wala ho ba kayong responsibilidad sa kanila? Mayroon kayo na mga magulang niya na siyang aako ng responsibilidad. At pareho pa kayong malakas. Kayo ang may kakayahang makapagbigay sa kanila ng kinabukasan ng mga anak ninyo. Samantalang si Meggie, sa 10 taon lamang siya. Lola? Oh, apo, bakit ka lumabas ng kwarto?
bumalik ka na doon sa kwarto mo at matulog ka na ulit. At ikaw na bata ka, ha? Doon ka sa balkon matulog. Beatrice, ano ka ba? Pinaalis mo na nga kami doon sa kwarto ng itay mo eh. Papatulugin mo pa kami sa balkon ng bahay. Sumusobra ka na. Narinig mo ang sinabi ko, Meggie. Doon ka matulog sa balkon at wag sa kwarto ni inay. Ano ba yung maingay kagabi? Boses ng anak mo ang naririnig ko ah. Bakit ba? Ay, nako. Nag-away na naman kayo ng anak mo, no? Oo nga eh. Nagsiselos na naman. Gusto ba namang patulugin sa labas ng bahay si Becky? Ano? Oo. At natulog man naman sa labas. Oo. Kasama ako. Ano? Kayong dalawa ang natulog sa balkon? Oo. Alangan namang pababayaan kung matulog na mag-isa sa balkon si Becky. Oo nga. Pero bakit ka pumayag na doon matulog sa balkon? Para tumigil na si Beatrice. Dahil hindi yun tatahimik hanggat hindi nasusunod ang gusto. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Ano ba? Wala pa rin ba yung sinasabi mo? Akala ko ba, desidido yun na yung tao. Desidido nga. Kaya lang, wala yung kumpare natin. Hindi pa niya maasikaso dahil may trabaho nga. Paano ang pangangailangan ng anak mo? Mamamatay ang mga anak mo sa gutom eh. Bakit hindi ka humingi ulit ng pera sa nanay mo? Kahit 2,000 lang hanggat hindi pa sumasagot yung kausap ko na kumpare ka. Hintay lang tayo, Matres. Kunting tiis lang at magkakapera na tayo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, Ano? nadama ko Ipagbibili mo tong bahay? Hoy, Beatrice, hindi pa ako ulyanin ha. Lagi ninyong sinasabing wala kayong pera eh. Di ibenta na lang natin itong bahay para magkapera kayo. At bakit ba pinagdidiskitahan mo tong bahay? Saan kayo titira? Saan ako titira? May bahay naman kami sa Maynila eh. Ayun naman pala eh. Di yun ang ibenta mo. At hindi ang bahay ko. Batang ito. Kung ano-anong sinasabi eh. Bakit hindi na lang kayo umuwi ng asawa mo doon sa Maynila? Para may mag-aasikaso doon sa mga anak nyo. Tingnan mo ang nangyari. Dahil sa pag-iwan ninyo sa mga anak nyo. Anong nangyari sa panganay nyo? Nabuntes nang wala sa oras. Huwag yun na ngang ilayo ang usapan natin, inay. At anong gusto mong pag-usapan natin? Naibenta na natin itong bahay para may magkaroon tayo ng puhunan. Yung ibibigay ko sa anak ko para puhunan niya. At saan ako titira, Aber, pag ibininta mo tong bahay? Oh, di doon na kayo tumira sa bahay namin sa Maynila. At si Meggie, paano siya? Tatanggapin mo ba siya sa bahay nyo? Gayong galit ka sa kanya? Bakit kasi iniisip niyo pa ang Mege na yon? Pabayaan niyo na siya! Beatrice!
Ano bang nangyari? Itinakbo ka raw ng anak mo kagabi? Ewan ko ba? Malapit na yata akong kunin ng Panginoon. Ay, nako. Huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Ang isipin mo, may mga anak ka pa at mga apo na nagmamahal sa'yo. Kaya iwaksi mo sa isipan mo ang kamatayan dayan. Siya nga pala. Ano naman ba ang pinagtatalunan ninyong mag-ina kagabi? Abay, halos gabi-gabi na yata kayong nagtatalo ng anak mo. Yun na nga eh. Mula nang dumating dito ang anak ko hindi na ako natahimik. Ay, nako. Ang totoo niyan kung hindi lang dahil kay Mege, baka sumuko na ako. Nako, yan ang huwag na huwag mong gagawin. Dahil dalawa kami ng apo mo na malulungkot. Tumigil ka ga. Totoo naman ang sinasabi ko Nagkaroon man ako ng anak sa asawa ko, pero kailanman ay hindi kanya napalitan sa puso ko. Tumigil ka. Dahil kung hindi na kita kakausapin pa. May tumigil yatang sasakyan sa harapan ng bahay niyo. Ay, nako. Baka kaibigan na naman yan ng manugang ko na wala nang ginawa kundi makipag-inuman doon sa likod ng bahay na dinadala ang mga kaibigan niya doon para lang mag-inuman. Hindi naman ba nang gugulo? Ay, hindi naman. Teka lang. Iiwanan na kita dito at susunduin ko pa si Maggie sa school. Oh, saan ka bang galing? Nakipag-inuman ka naman, no? Ano ka ba? Mamaya mo na ako sermonan. Dahil may bisita tayo. Nakakaya. Mrs. Lika, pasok ka. Pagpasensya nyo na lang itong bahay namin. Sino siya, ha, Paeng? Sino siya? Siya si Trixia. Ang asawa ng kumpare ko na nag-aanap ng bayan ng bata. Trixia. Siya nga pala si Beatrice. Asawa ko. Ikinagagalak kitang makilala, Beatrice. Ikinagagalak din kitang makilala. Teka, ito kasing si Paing Hindi sinabing ngayong araw ang dating mo. Hindi tuloy ako nakapaghanda. Baka nauuhaw o nagugutom ka. Magmerienda ka muna. Naku, huwag na. Salamat na lang. Busog pa naman ako Kaya ako dapat pa rito ay para makita sana ang batang sinasabi ninyong ipapaampun ninyo sa akin. Wala siya dito sa bahay. Nasa school pa. Pero kung gusto ninyo, ay dadalhin na lamang namin siya sa bahay ninyo isa sa mga araw na ito. Yun lamang ang magagawa natin para mapaalis sa bahay nito ang batang yon na hindi malalaman ng inay. Sa palagay mo ba, maniniwala ang nanay mo? Oo naman. Wala naman siyang magagawa pa kundi tanggapin ang pangyayari. Ewan ko lang kung ano ang kahihinatnan ng batang yon sa oras na mawala siya sa piling ni inay. Kung gano'n, planuhin na natin ngayon kung paano natin may sasakatuparan ang ating balak. Nag-iisa ka lang.
Magtatagumpay kaya ang binabalat ni na Beatrice at ang asawa niya? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.